Hello everyone! This is Mommy Onyx. Nais kong ibahagi sa inyo ang bagong programa dito sa channel ni Mommy Onyx na pinamagatang ang Liham ng Nakaraan Short Story Compilation. Gumagawa ko ng compilation upang tuloy-tuloy ang inyong pakikinig sa channel ni Mommy Onyx at masubaybayan ninyo ang bawat istorya ng buhay ng ating letter centers. Kaya hindi ko na patatagalin. Ibigay ko na sa inyo ang compilation ng ating letter center at naway may matutunan kayong aral at mapakinggan ninyo mabuti. Kaya hindi ko na patatagalin. Ibigay ko na sa inyo ang Liham ng Nakaraan Short Story Compilation for today. Eto na. Dear Mommy Onyx, bago ko po umpisahan ang aking liham ng nakaraan, hayaan niyo po akong ihayag sa inyong lahat ang maikling mensahe para sa ating lahat, na lahat ng tao ay may kanya-kanyang kapalaran. Ang iba ay maganda, masaya, at ang iba naman ay malungkot. Pero sa kabila ng lahat ng mga ito, tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay sa mundo. Kaya ko nasabi ito, Mommy Onyx, kasi hindi ko alam kung sa palagay ninyo ano ang aking maging kapalaran pagkatapos na maisalaysay ko sa lahat ang kwento dito sa Liham ng Nakaraan tungkol sa aking buhay at sa aking pag-ibig. Mommy Onyx, tawagin niyo na lang po akong Jules. Shortcut po sa totoo kong pangalan. 29 years old, isa po akong laki sa hirap. Nakatira po ako sa isang liblib na baryo dito sa bayan ng Amolong. Mommy Onyx, pang-apat po ako sa 7 magkakapatid at isa lang ang babae, si Ate Jean. Ipakilala ko po sa inyo, Mommy Onyx, ang aking mga kapatid. Si Kuya Jay, ang panganay, si Kuya John, Ate Jean, ako, at ang sumunod sa akin, Mommy Onyx, na sina Jess, Jisoo, at ang bunso na si Jo. Mommy Onyx, sa aming 7 magkakapatid, ang tanging nakapagtapos ng pag-aaral ay si Ate Jean sa kursong HRM. Jean, anak, mahihirapan kaming paaralin ka. Sa susunod na pasukan, anak, humihina na ang lupa na aming sinasaka ng tatay mo. May mga kapatid ka pa na kailangan naming suportahan. Inay, huwag kayong mag-alala, Inay. Magsa-sideline po ako para naman kahit paano ay makatulong sa aking pag-aaral at makapagbigay ako kahit konti sa inyo, Inay. Hayaan niyo na lang po ako na makapag-aral dahil gustong-gusto ko po talagang makapagtapos na kahit isang kurso man lang, Nay. Anak, sige, kung yan ang gusto mo, suportahan ka namin ng inay mo sa abot na aming makakaya. Pagkasyahin na lang natin ang kita sa pagsasaka namin ng nanay mo. Salamat, Tay. Salamat, Nay. At naintindihan niyo ang layunin ko. Ate Jean, kapag nakapagtapos ka na, huwag mo kaming kalimutan ha, ate. Oo naman, Ading Jules ko. Kapag nakapagtapos na ako at nakapagmarcha na, tapos pag nakapagtrabaho na ako, kayo naman ang tutulungan ko. Basta magsipag sa pag-aaral, ha. Huwag puro papugi lang ang atupagin, ading ko, ha. Ikaw, ha, alam ko may crush ka sa school. Huwag puro lablab. Saan mo naman nasagap yan, ate? At oo naman, ate. Aral mo na.
bago love life. Naku, ikaw talaga. Mami Annex, lumipas ang mga panahon. Tandang-tanda ko po, Mami Annex. That was September 7, 2003. Hinding-hindi ko po makakalimutan ang napakasakit na trahedya ng buhay ko. I was second year high school. At that time, uwian na sa mga oras na iyon, Mami Annex. Jules, sabay tayo pa uwi. Bakit? Sasakay ka ba? Libre mo na ako, pamasahe? Ano ka, sinuswerte? Hindi maglalakad lang tayo. Sige na, tara na. Bilisan natin dahil tutulong pa ako kina nanay sa bukid. Sige, tara na. Mami Annex, habang naglalakad kami sa gilid ng highway, nagkakulitan kami ng kaibigan ko. Jules, paunahan tayo. Kung sino ang mauna sa pagtawid at makarating sa kabilang dulo, siya ang panalo. Ha? Ako? Hinahamon mo? Tara na! Nahuli ka! Jules! Sasakyan! Mami Annex, wala na akong ibang naramdaman pagkatapos kong marinig ang malakas na pagbusina at biglang umiikot ang paningin ko at nagdilim na parang bigla akong nakatulog sa mga sandaling iyon. Sa paggising ko, napatanong ako sa aking sarili, Mami Annex. Bakit napakaliwanag? Nasaan ako? Anong nangyayari? Bakit ang sakit ng aking buong katawan? Bakit ang kirot? Ang kirot ng aking paa? Anong nangyari? Jules, kumusta ka na? Ano nang pakiramdam mo? Nakaba mo kami dahil nawalan ka ng malay kanina ng ilang oras. Anong pangalan mo? Natandaan mo pa ba ang pangalan mo? Kuya Jay? Jules po. Jules po pangalan ko. Bakit mo ako tinanong ng ganyan, Kuya Jay? Jules, may sugat kasi ang ulo mo. Kaya ko naitanong yun. Para malaman ko na hindi naapektuhan o napinsala ang iyong utak dahil sa lakas ng impact at pagkabunggo sa iyo. Akalain mo, natilapon ka sa malayo. Salamat sa Diyos. Salamat talaga sa Diyos at hindi napinsala ang iyong pag-iisip. Maging buhay ka. Buhay ka, ading ko. Mami Annex, kinausap ng doktor ang kuya ko tungkol sa pinsala ng aking natamo. Nakrak daw yung pinakamalaking buto nito na kailangan daw masemento o di kaya malagyan ng brace para hindi lumala. Mami Annex, 2 buwan na hindi ako nakapaglakad at gumamit ako ng saklay. Sa tulong niyon at sa awa ng Diyos, nakarecover ako doon. Pero sa kabila ng pagsubok na iyon, Mami Annex, ipinagpatuloy ko pa rin ang aking pag-aaral hanggang sa makagraduate ako ng high school. Nay, Tay, nakagraduate na ako ng high school. Ito na ang diploma ko, Nay, Tay. Congratulations, anak.
gustuhin man namin na nanay mo na paaralin ka sa kolehiyo, pero hindi talaga sapat, anak, ang kita natin sa bukid. Tay, ayos lang. Hindi na muna ako mag-aaral sa kolehiyo. Tutulong na muna ako, tay, sa pagsasaka sa bukid. Ay, anak, Jules, kung bukal man sa iyong kalooban na tutulungan mo muna kami ng tatay mo sa bukid, na siya, sige, mas malaking kaginhawaan namin iyan ng tatay mo, anak. Pero hindi ibig sabihin na sa bukid na lang iikot ang buhay mo. Kung may mas magandang opportunity, anak, na darating para sa'yo, i-grab mo agad. Huwag mong pakawalan. Opo, Nay. Salamat, Nay. Tay. Isang araw, Mami Anex, hindi nga nagtagal, ang magandang oportunidad ay dumating na nga. Habang naglalakad ako papuntang pamilihan, ay may nakasalubong ako na kakilala namin ng aking pamilya. Oh, Jules. Saan ka pupunta? Kumusta ka na? Diyan lang sa may tindahan. Ito, ayos lang ako. Kahit papaano, nakakaraos din kahit sa ngayon, tumutulong ako sa pagsasaka nila nanay sa bukid. Oh, ganun ba? Sumama ka kaya sa akin? Sa Maynila, doon may maraming oportunidad doon. Oh, talaga? Aba, sige. Kakausapin ko sila nanay tungkol sa sinabi mo. Okay, sige. Ito number ko. Tawagan mo ako agad ha. Pag pinapayagan ka at ready ka nang sumama sa akin papuntang Maynila. Okay, sige. Salamat. Mami Anex, agad akong umuwi pagkatapos kong binili ang pakay ko sa tindahan. Nay? Tay? Nay? Nandyan kayo? Nay? Ha? Wala sila sa bahay? Nasaan sila? Ah, baka nasa palayan. Puntahan ko para maibalita ko sa kanila ang magandang balita. Yes! Sa wakas, makapunta na ako nito sa Manila. Nay! Tay! Nay! May magandang balita ako! Oh, Joel! Paano ka naman ginahabol ng baliw na aso dyan? Ano bang itinatakbo mo't isinisigaw dyan? Hindi ka namin marinig! Nay! Yung magandang opportunity! Nakasalubong ko kanina! Maari daw ako sumama sa kanya para pumunta ng Manila at magkaroon ako doon ng magandang trabaho, Nay. Payagan niyo ako, Nay. Aba, loko kang bata ka. Dahan-dahan. Ano? Sino nakasalubong mo? Ay, itong batang to, oh. Dahan-dahan, sobra ka namang na-excited. Ano? Ano yung iba nilita mong nasalubong mo? Sino? Na, umuwi tayo ng bahay at doon ay pag-usapan natin. At kung maganda nga yan, ay paghandaan natin ang iyong pagluwas doon sa Manila kasama nung kakilala natin. Sige, tara na. Mami Anex, agad kaming lumuwas ng Maynila at salamat sa Diyos, napasok ako agad sa isang litsunan ng manok kahit 16 anyos pa lang ako. Nagpursige ako, Mami Anex, na kahit sa murang edad ay nagbanat na ako ng buto at nakipagsapalaran sa Maynila upang kahit paano
ay makatulong ako sa aking mga nakababatang kapatid. Hindi po madali, Mami Annex, ang aking trabaho. Sobrang pagod at nahihirapan ako kaya nakapagtiis ako ng 6 na buwan at muli ako'y nagdesisyon na umuwi na lamang sa aming baryo. Oh, Joel, anong nangyari at nauwi ka? Nay, sobrang nahihirapan ako doon sa trabaho ko. Dito na lang muna ako, Nay. Sasama mo na sa pagbubukid ninyo ni Tatay. Sige, dito ka lang muna. Pero, anak, hindi lang dito sa bukid iikot ang buhay mo, ha? Mangarap ka. At kung may magandang oportunidad na trabaho, grab mo agad. Huwag mo pakawalan. Opo, Nay. Salamat po ulit. Hindi nga nagtagal, Mami Annex. Isang araw, habang nagkukwentuhan kami ng aking kaibigan, Pre, balita ko, naghahanap ka ng trabaho. Oo nga, pre. Ang hirap kumita dito sa baryo natin. Kung hindi ka magkayod kalabaw sa bukid, ay, wala kaming makain. Naawa ako sa mga magulang ko at mga nakakabata kong kapatid. Uy, pre! Tamang-tama! Nangangailangan ng dagdag na trabahante dyan sa pinapasukan ko. O talaga? Saan, pre? Dyan lang. Sa Tugigaraw, pre. Isang book distributor. Kung gusto mo, sama ka sa akin sa pagpasok ko para matanggap ka kagad at makapagtrabaho ka kagad. Uy, salamat, pre. Laking tulong ito sa pamilya ko. Maraming salamat talaga. Mami Annex, nang makausap ko ang magulang ko tungkol sa pagpunta ko sa Tugigaraw para magtrabaho ay pinayagan naman ako agad ng aking mga magulang. Mami Annex, ilang araw pa lang ako sa aking trabahoan, nakilala ko ang nagpatibok ng aking puso. Nakilala ko siya sa isang tindahan na malapit lang sa pinapasukan kong trabaho. Parang na-love at first sight ako, Mami Annex. Hi, miss. Pabili Ano po yun? ng puso mo. Ay, sorry po. Walang presyo itong puso ko. Ganda naman ng ngiti mo, miss. Pwede bang malaman ang pangalan mo? Che. Pangalan ko ay Che. Ako naman si Jewel. Matagal ka na ba nagtatrabaho dito? Hindi. Ako lang ang tumutuka dito sa tindahan ngayon. Tindahan ito ng tita ko. Tumutulong lang ako habang wala pang pasok. Kaya habang bakasyon, tinutulungan ko muna si tita dito sa tindahan. Ganun ba? Alam mo, Che, gusto ko talagang makipag-usap pa sa'yo at mas makilala ka. Pwede ko bang makuha ang phone number mo? Ha? Sige. Pero, Che, wala pa ako CP sa ngayon, ha? Pero, promise, gagawa ako ng paraan, ma-text lang kita. Mami Annex, dahil nga sa wala akong cellphone, nakihiram lang ako sa kaibigan ko ng cellphone nito upang makitext. Sobrang saya kasi, Mami Annex, kapag na-text ko si Che, gumagaan ang aking pakiramdam.
Parang kay ganda ng buhay. Ganito pala ang pakiramdam, Mami Annex, pag nagmahal. Mami Annex, sobrang saya ko nung matanggap ko na ang aking sahod. Agad akong bumili ng cellphone dahil 3310 lang na Nokia ang kaya kong bilhin sa panahon na yon. Kaya binili ko na para araw at gabi ko na ma-text si Che o di kaya matawagan. Ano kaya gagawin ko? Gusto ko na magtapat kay Che, pero nahiya ako. Nahiya akong magtapat sa personal. Idaan ko na lang sa text. Oo, tama. Idaan ko na lang sa text. Hi, Che. Alam mo, nung una pa lang kita makita, talagang na love at first sight ako sa'yo. Che, ikaw ang unang nagpatibok ng puso ko. Mahal na mahal kita. Yes, nag-reply. Sana di mo ako bibiguin. Sana ganun ka rin sa akin. Basahin ko ang reply ni Che. Jewel, ganun din ako, mahal na rin kita. Oo, sinagot na niya ako. Yes daw, yes! 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 Mami Annex, dahil sa sobra kong saya na kami na ni Che, agad ko siyang diyayang mag-date nung may pagkakataon na may pera ako. At pumayag naman siya. Kumain kami at nanood ng sine. Masayang kasama si Che. Walang keme, walang arte, at simple lang siyang pagkababae. Maayos naman ang relasyon namin ni Che, Mami Annex, hanggang sa di na ako lagi na destino sa Tugigaraw dahil sa iba't ibang lugar ako na destino, sa Ilocos, Quezon Province o di kaya sa Bicol Region. Doon na nagsimula ang aming away-bate na relasyon dahil wala na daw akong time sa kanya. Mami Annex, dahil mas priority ko noon ang mas mauna kong paggagastusan ang pag-aaral ng mga kapatid ko. Dahil yun naman talaga ang goal ko sa mga panahon na iyon, ang makatulong sa pamilya. Lumipas ang mga buwan, Mami Annex, muli akong nadestino sa Tugigaraw. Masayang masaya ako dahil muli kong makikita ang babaeng nagpapatibok ng aking puso na si Che. At bukod doon, malapit lang ako sa aking pamilya. Mas mabilis ko kasing maibigay ang mga pangangailangan ng pamilya ko, Mami Annex. Makita ko lang sila na masaya at nag-enjoy sa mga pasalubong kong groceries gaya ng mga pangangailangan sa kusina. Ang hirap kasi talaga sa baryo namin, Mami Annex. At sa tuwing maalala ko ngayon ang pagtulong sa pamilya, nalulungkot ako, Mami Annex. Dahil yun kasi ang kaisa-isa kong hinahangad, ang makatulong at maiahon sila sa kahirapan. Nag-text si Che. Ano kaya ang tinext niya? Basahin ko. Jewel, magkita naman tayo. Namiss na kita. Replyan ko. Ako din
Miss natin kita. Mahal na mahal kita. Wala ka ng time sa akin. Hindi mo na ako mahal. Unawain mo ako, Che. Masyadong busy lang. Sige, makita tayo. Miss na kita. Okay, sige. See you, Che. I love you. Mami Alex, hindi kami natuloy na magkita ni Che dahil mas pinapriority ko ang pag-uwi ko sa bahay at makabili ng pang-grocery at makakain ng masasarap para sa aking pamilya. At para na rin may maiabot akong cash o pera sa aking mga magulang. Kaya hindi natuloy ang aming pagkikita ni Che sa mga panahon na iyon, Mami Alex. Mami Alex, dahil nga hindi natuloy ang pagkikita namin ni Che, dahil mas pinili ko na makapiling ang aking pamilya, kaya umuwi ako sa aming baryo. At doon, masaya kong nakikita ang aking pamilya na nagustuhan at nasarapan sa mga pasalubong na aking inuwi para sa kanila. Walang pagsisidlan, Mami Alex, ang tuwa ko sa tuwing makikita ko ang aking pamilya na masaya. Kaya mas pinapriority ko sila kaysa sarili kong kaligayahan. Na sana sa mga oras na iyon ay si Che ang aking kasama. Pre, buti at nakauwi ka na. Aba, matagal-tagal din na di ka nauwi ah. Pasyat naman dyan. O sige ba? Hali kayo. Namiss ko na rin banding natin eh. Pre, kumusta ka naman doon sa Tugigaraw Balita namin may chicks ka na down. Meron nga mga pre. Kaya lang, mas priority ko si inay at itay lalo na mga nakakabata kong kapatid pre. Nako, pre. Baka mapagod yun. Tatakan mo na. Nang hindi ka iiwan, pre. Ang kupad naman. Ay, si Jul pa. Ha, mahiyaing matinik yan. Mana-mana yan. Di ba mga pre? Tagay! Mami Alex, sobrang saya namin ng mga barkada ko nung gabing iyon. Kinabukasan, Mami Alex, that was September 13th, 2008. Jul, babalik ka na ba sa Tugigaraw ngayong araw, anak? Opo, Nay. Kailangan na kasi akong mag-report doon sa bus ko. Pinapareport na kasi ako, Nay. Oh, ganun ba? Mag-ingat ka, anak. Lalo pa at Friday the 13th ngayon. May mga kasabihan ang mga nakakatanda na bawal sa pamahiin ang babiyahe at magtatrabaho kapag Friday the 13th. At, anak, ilagay mo sa iyong pag-iisip na di maganda sa pamahiin na kapag ikaw ay nakaalis na ng bahay at may nakalimutan ka, huwag ka nang bumalik. Hindi yun magandang pamahiin. At kapag babalik ka,
huwag ka na tutuloy sa pupuntahan mo. Dahil delikado. Yan ay na sinasabi lang noong mga nakakatanda at wala namang mawawala na kung tayo ay susunod, di ba? Nay, kasabihan lang yan ng mga nakakatanda. Ay, nakong bata ka. Totoo man o hindi, susunod ka lang. Wala namang mawawala sa'yo kung susunod ka. Ha? Joel, ano? Nakikinig ka ba? Opo, Nay. Nakikinig po. Pagkahaponan, Mami Annex, agad akong nagayak para umalis at bumalik na sa Tugigaraw. Dumaan muna ako sa bahay ng kumpare ko. Oh, Joel, babalik ka na ba sa Tugigaraw? Opo, Manong, kailangan kasing mag-report na kay boss. Ah, ganon ba? Meron ka bang sigarilyo dyan? Oo, meron. Sandali lang, Manong. Ay hala, di ko nadala, Manong. Naiwan ko sa bahay. Balikan ko muna. Ay, nako, wag na. Di maganda sa pamahiin yan. Malas yan. Kapag nakaalis ka na ng bahay, tapos babalik ka mo ang iyong nakalimutan sa sunod na lang, Joel. Wag ka nang bumalik. Hindi magandang pamahiin yan. Ha? Sige ho, Manong. Pasensya na sa pagbalik ko na lang, ha. Pag galing ako ng Tugigaraw, pagbalik ko dito, pasalubungan po kita ng isang pakete na sigarilyo. Okay po ba yon? Sige. Salamat. Mag-ingat ka, Joel. Opo, Manong. Salamat. Oh, pre. Alis na ako. Mami Annex, dahil nga po nasa liblib ang baryo namin, aabot ng 1 oras ang paglalakad ko papuntang ilog. Aksidenteng natisod ang paa ko at napigtas ang tsinelas ko, Mami Annex. Dahil nga sa malayo pa ang lalakbayin ko galing sa ilog, ay sasakay pa ng bangkang dimotor o kung tawagin sa mga taga-baryo ay bangkero. At bago makarating sa highway, sasakay muna ng van 20 to 30 minutes, Mami Annex, bago makarating sa Tugigaraw. Kaya napagdesisyonan ko na bumalik sa bahay at palitan ang napigtas ko na tsinelas. Dahil mahirap naman na magbabiyahe ako ng nakapaa. Habang naglalakad ako, naalala ko ng mga pamahiin na sinasabi ng nanay ko. Subalit, binaliwala ko lang, Mami Annex, ang mga pamahiin na sinasabi ng aking nanay. Kaya pagkarating ko sa bahay, Mami Annex, pagkatapos ko na palitan ang napigtas ko na tsinelas, ay naupo muna ako at napaisip kung ako ba ay tutuloy o hindi na. Pero nangingibabaw, Mami Annex, ang sinabi ng boss ko na kailangan kong mag-report sa araw na iyon, kaya nagpaalam na ako ulit kay nanay at tatay. Nay, Tay, alis na ako. Di po kasi pwedeng di ako mag-report kay boss. Baka mawalan ako ng trabaho. Sige anak, kabayan ka nawa ng Diyos Ama. Joel, dasal ka muna. Kahit maiksi sa Diyos, anak, bago ka umalis. Opo, Nay. Opo. Mami Annex,
sinunod ko ang sinabi ng nanay ko na magdasal muna bago alis. At muli, nung malapit na ako sa ilog, Mami Anex, nadaanan ko ang aming kapitbahay na namimitas ng mais na dinaanan ko rin kanina pagbalik ko ng bahay. Oh, Joel, huwag ka na magpatuloy pumunta sa Tugigaraw. Baka pagsisihan mo, ikapapahamak mo yan. Hindi mo ba alam ang mga pamahiin? Wala bang nagsasabi sa iyo na hindi maganda ang pabalik-balik? Ay, Joel, magstay ka na lang sa bahay. Pwede pa naman yung ipagpapukas. Hindi naman siguro, Manong. Sige ho. Sa awa ng Diyos, Mami Anex, nakarating ako ng Tugigaraw na walang nangyari sa akin. Kinabukasan, Mami Anex, nalipat na naman ako sa Apare kasama ng mga kasamahan ko sa trabaho. Nagbiyahe kami sakay sa bus at sa awa ng Diyos, ligtas kaming nakarating sa Apare nung gabing iyon. Hello, Che. Kumusta ka na? Napatawag ka. Joel, kailangan nating mag-usap sa personal. Che, sa ngayon, hindi pwede eh. Nasa Apari pa kasi ako. Lagi ka na lang ganyan. Pinaliwala mo na ako. Wala na ba akong halaga sa'yo? Lagi mong inuuna ang iba bago ako. Kung hindi ka pa handa, sana sinabi mo sa akin nang hindi ako masasaktan. Joel. Che naman, huwag kang umiyak. Nandito lang ako, mahal na mahal kita. Alam mo yun. Pero sana unawain mo rin ako. Ang trabaho ko, hindi ako laging nadestino sa Tugigaraw. Alam mo yan. Mahal na mahal kita, Che. Huwag kang umiyak. Hayaan mo, kapag nabalik na kami dyan sa Tugigaraw, agad-agad pupuntahan agad kita. Pangako, Che. Pangako, huwag ka na umiyak. Lagi ka na lang nangangako. Pero di mo naman tinutupad. Lagi mo akong pinapaasa, Joel. Ayaw ko na ginagawa mo ako laging option. Alam mo kung gaano kita kamahal. Joel. Mahal na mahal din kita. Kaya please, nahihirapan ako dito kapag naririnig kang umiiyak. Che, please naman. Unawain mo ako. Basta ito ang pangako ko. Pagbalik namin dyan sa Tugigaraw, agad-agad kitang puntahan. Okay? Okay? Huwag ka na umiyak, ha? Okay. Basta yung pangako mo, ha. Tuparin mo. Okay, sige. Oh, hindi naiiyak ang bibi ko, ha? Kiss naman dyan. Wala ba akong I love you? I love you. I love you too, Che. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Mami Anex, pagkatapos namin mag-usap ni Che, nag-text siya sa akin at tuwang-tuwa ako sa mensahe niya sa akin. At doon talagang buo na ang loob ko na haharap sa magulang niya dahil mahal na mahal ko po talaga si Che, Mami Anex. Alam ko po na naging unfair ako sa kanya, kaya this time around, I
ay babawi ako kay Che. Nag-message si Che. Babasahin ko. Jewel, pagdating mo dito ipakilala na kita sa magulang ko. Noon pa man, pangarap ko na makasama ka habang buhay. Mahal na mahal kita, Jewel. Replyan ko. Salamat, Che. At malaki ang tiwala at pagmamahal mo sa akin. Maging ako man, Che, mahal kita at handa na rin ako na harapin ang nanay at tatay mo. I love you. See you soon, mahal ko. Nag-reply siya. Hihintayin kita, Jewel. Panghahawakan ko ang pangako mo. I love you so much. Mami Annex, walang mapagsidlan ng excitement ko sa araw na iyon. Magaan ang pakiramdam ko habang nagtatrabaho sa isiping makilala ko na ang mga magulang ng iniirog ko. Nakangiti ako habang nagtatrabaho sa mga sandaling iyon, Mami Annex. Lumipas ang mga araw, Mami Annex, hanggang sa dumating ang taktang araw na babalik na kami sa Tugigaraw. Hindi ko po makakalimutan ang araw ng Sabado, September 20, 2008. Sa umagang iyon, Mami Annex, nagtatrabaho pa kami ng mga kasamahan ko sa trabaho dahil pagkahapunan saka kami uuwi ng Tugigaraw. Sa pagsapit ng hapon, Mami Annex, nang matapos na kami sa trabaho, ay umuwi muna kami sa inupahang bahay ng company para sa aming mga trabahante at agad kaming naggayak para pauwi na ng Tugigaraw. Bro, Jewel, angkas ka na lang sa akin. Pabalik ng Tugigaraw para mabilis tayo makarating doon bago magabi. Sige, bro. Oh, bro, sandali. Nandyan syuta mo. Nagmotor palapit dito. Oo nga no. Ganito na lang bro. Ikaw na lang ang mag-drive sa motor ko at doon na ako makisakay sa syuta ko sa motor na dala niya. Oh, sige, bro. Walang problema at salamat, bro. Mami Annex, agad kaming umalis ng Apare nung hapon na iyon. Pero ang pakiramdam ko noon, Mami Annex, para kaming nagmamadali. Parang may hinahabol kami. Bro, Jewel, bilisan natin magpatakbo para bago magabi ay nandun na tayo sa Tugigaraw. 4:30 na kasi. Okay, no problem, bro. Tara. Mami Annex, pagdating namin sa Kamalan, Niogan, nagpreno ako ng motor para masabihan ko ang aking kaibigan na, Bro, huminto muna tayo at magpaalam lang ako sa isang kaibigan ko na taga dito. Nauwi muna ako sa Tugigaraw. Ano? Huwag na bro. Bro, Jewel, huwag na. Hapon tayo. Bilisan natin. Magpatakbo ng motor. Bilisan pa natin. Okay, sige, bro. Tara. Mami Annex, nung pinatakbo
Tinatakbo ko na ng mabilis ang motor, may biglang tumawid na itim na pusa at agad akong bumusina dahil sa gulat ko, at sa mga oras na iyon ay nawala sa isip ko ang mga pamahiin. Hindi ko inaisip na may masamang pangitain yun or babala, at binaliwala ko lang iyon, Mami Anex. Di nagtagal, Mami Anex, nakarating din kami sa sentro ng Camalaniugan. Muli ako'y nagminor ng motor para sabihin ko sa kaibigan ko na Oh, bro, Joel, bakit ka nagminor? Anong meron? Bro, hinto muna tayo at gusto ko munang mag-UC. Sige na. Bro, dito na lang din sa Tugigaraw. Doon na lang tayo mag-QC. Bilisan pa natin ang pagpatakbo dahil paggabi na. Sige na bro, tara. Bilisan pa. Mami Anex, sa mga oras na iyon, parang nakipagpatintero kami sa paglubog ng araw. Sobrang bilis na ng pagpatakbo namin hanggang sa may bandang Lalio. Mas nauna sila sa akin ng ilang metro dahil mas matulin silang nagpatakbo kaysa sa akin. Kaya mas lalo ko pang binilisan ang pagpatakbo ng motor, Mami Anex, para masabayan ko sila. Diyos ko, para namang lilipad na itong motor. Malapit na ako. Magkikita na tayo muli, mahal ko. Magkita na tayo muli. Ha? No! Oh! Mami Anex, sa mga sandaling iyon, wala akong ibang narinig kundi ang mga hiyawan, sigawan at pagpanik ng mga tao. Naramdaman ko na lang na medyo masakit, sobrang sakit ng buo kong katawan, at na parang hinihila ako nang makita ko ang isang tao na kinarga ako at sumisigaw ng tulong, tulong. Yun pala, itinakbo na ako ng isang tao na hindi ko kilala sa emergency room sa isang district hospital sa Camalaniugan. Mami Anex, sa mga oras na iyon, habang nakahiga ako sa isang operating table, ay naramdaman ko pa rin ang kanilang pagtahi sa mga sugat ko sa ulo, hanggang sa nawalan ako ng ulirat at hindi ko na alam kung ano ang mga nangyayari sa mga oras na iyon. Mami Anex, nagising ako sa ward ng hospital sa District Camalaniugan. Hindi ko alam kung ilang oras o araw ako nakatulog dahil ang ulo at braso maging paa ko ay may bindahe. Nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon, Mami Anex, na sa kabila ng aking mga natamo ay buhay pa ako, at nagpapasalamat ako, Mami Anex, na hindi ako pinabayaan ng mga kasamahan ko sa trabaho. Nagpapalitan sila na magbabantay sa akin sa ospital. Bro, kumusta na pakiramdam mo? Bro, wag ka muna magsalita ha. Alam ko di mo pa kaya. Basta
Nandito lang kami, bro. Grabe yung nangyari sa'yo, bro. Di mo naiwasan yung truck na nakahinto sa pagliko mo sa pagitan ng Lalio, Gataran. Na sadsad ka sa elf truck na nakaparada, bro. Dahil na rin sa lakas ng pagpatakbo mo sa motor, hindi ka nakapreno agad. Bro, magpagaling ka ha. Huwag mong alalahanin ang motor ko, bro. Ang mahalaga, buhay ka. Laban lang, bro. Laban lang. Mami Annex, pagkatapos akong dalawin ng aking kaibigan at sinabi sa akin ang mga nangyari, agad kong pumasok sa isip ko ang babaeng pinangakuhan ko na si Che. Nag-alala ako sa mga oras na iyon. Marahil hindi niya alam ang nangyari sa akin. Dahil gustuhin ko man na tawagan si Che, ay hinang-hina pa ako sa mga panahon na iyon, Mami Annex. At walang nakakaalam ng number niya. Di pa ako pwedeng gumalaw sa mga oras na iyon, Mami Annex. Dahil napuruhan ang spinal cord papuntang ulo ko, kaya bedridden ako, Mami Annex. Sa tuwing dinadalaw ako ng aking mga kapatid, aking mga magulang, pilit kong magpakatatag, Mami Annex. Pero sa tuwing mag-iisa ako, ay umiiyak habang kinakausap ang Diyos sa isip at hinayaang tumulo ng tahimik ang mga luha. Panginoon, kung ito yung ipinahintulot na mangyari sa akin, ang lahat ng ito, ang hiningi ko lang sa iyo na may patatagin mo lang ako, Diyos ko. Pero patawarin mo ako kung bakit ako magtanong sa iyo. Bakit ako? Bakit ako? Na wala akong ibang hangarin ang magtrabaho para sa pamilya ko. Makatulong at maihawon sila sa kahirapan. Diyos ko, bakit ito ang sinapit ko? Sa kabila ng lahat sa kabila ng pag-set aside ko kay Che na siyang kaligayahan ko para lang maibigay ko ang buong sahod ko sa pamilya ko. Bakit ito ang sinapit ko? Bakit ito ang reward mo sa akin? Diyos ko. Joel? Pare! Bro! Doc! Nurse! Tulong! Mami Annex, ilang beses na nag-aagaw buhay ako sa ospital. Pero ang nagbigay ng lakas sa akin ay ang pinangako ko kay Che na gusto kong tuparin. Pero heto ako, andito ako, nakaratay, naghihintay at umaasa na sana bukas ay masisilayan ko pa ang umaga. Isang gabi, Mami Annex, napanaginipan ko si Che. Joel, nasaan ka na? Bakit, Joel? Bakit mo ako iniwan? Hindi naman kita
pipigilin kung ayaw mo na, Joel. Ang sakit. Ang sakit ng ginawa mo sa akin. Kung may iba ka ng babae, tapatin mo ako. Kahit masakit, I will let you go. Che, mahal ko, nandito ako. Panaginip lang pala. Pero parang totoo. Che, patawarin mo ako. Che, patawarin mo ako, Che. Nandito ako. Nandito lang ako. Wala akong iba. Kundi ikaw lang, Che. Nandito ako. Nakakulong ako sa sitwasyon na di ko ginusto. Che. Mahal kita. Mami Annex, simula sa mga araw na iyon, ay wala na akong balita tungkol kay Che. At wala na rin balita si Che tungkol sa akin. Dahil bukod sa nagpapagaling ako, ay inilipat ako sa ospital sa Philippine Orthopedic Center sa Maynila. At ganun pa man, Mami Annex, hindi ko pa rin makalimutan ang mga ngiti, ang pagmumukha, ang boses ng aking pinakamamahal na si Che. At kung bigyan man ng pagkakataon, Mami Annex, natuparin ko ang aking pangako sa kanya. Tutuparin ko, Mami Annex, dahil sa puso ko, sa mga oras na iyon, habang nakaratay ako sa hospital sa Philippine Orthopedic Center, ang palagi kong iniisip na kapag gagaling na ako at muling makalakad, babalikan ko si Che at magpapaliwanag ako at sabihin sa kanya ang katotohanan. At sana sa panahon na iyon, Mami Annex, ay hindi pa huli ang lahat. Dr. Power, dial 216. Dr. Power, dial 216. Dr. Power, dial 216. Good morning, Joel. Good morning, Doc. Kumusta ang naramdaman mo ngayon? Is there any changes? Medyo okay na, Doc. Pero masakit pa rin ang katawan ko, Doc. Let me see. Okay. Okay naman lang inyong heartbeat. Everything seems doing good, Julius. Ang gagawin ko ay i-increase ang dosage ng iyong painkiller. At maaari ka nang umuwi at pwede ka na doon na sa inyo magpapagaling ng tuluyan. May assistant nurse ay sasabihin sa iyo ang procedure at pwede mo akong tawagan kung may mga katanungan ka. Pwede ka na ma-discharge bukas. Talaga, Doc? Doc, may itanong lang sana ako. Yes, go ahead. Ano yon? Doc, may pag-asa pa ba na ako'y muling makakalakad? Jul, ikinalulungkot kong sasabihin sa'yo na 99% ay hindi ka na makakalakad. Subalit, kung ikaw ay determinado
I advise kailangan mong magpa-physical therapy. Mami Annex, kahit sinabi ng doktora na 99% ay hindi na ako makakalakad pang muli, pero sa isip ko, may isa pang porsyentong chance na makakalakad ako muli. At may Diyos tayo at buhay pa naman ako. Hindi po ako nawala ng pag-asa kahit prangkahan ng sinabi ng doktora sa akin. Hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Mahirap pero kailangan kong magpakatatag at harapin kahit gaano pa kahirap. Subalit, ang physical therapy sana ang 1% na makatulong sa akin. Pero hikaos kami sa pera, kaya tanging dinaan ko na lang sa dasal ang lahat. Nabukasan, Mami Annex, December 29, 2008, nang inilabas ako sa ospital ng Philippine Orthopedic Center sa Maynila at inuwi ako dito sa Cagayan gamit ang ambulansya. Sobrang mahina pa ako noon, Mami Annex. Hindi pa nanumbalik ang aking lakas. Almost 3 months akong namalagi sa ospital, Mami Annex, at sa awa ng Diyos, unti-unti ko nang naiangat ang aking braso. Nagpapasalamat ako sa Diyos na may mga kapatid akong nagmamahal sa akin, Mami Annex. Si Jesu ang nag-aalaga sa akin, Mami Annex. Si Jess naman ay umabot ng taon na nag-alaga sa akin bago nag-asawa. Matanda na rin ang nanay ko, Mami Annex. At ang pinakamasakit sa lahat ay ang pagpanaw ng aking ama noong June 26, 2012. Di ko na nalagaan si tatay, Mami Annex, dahil maging ako ay alagain na rin at nagpapalit-palit lang kami sa paglabas-pasok sa ospital dahil may pneumonia ang aking ama, Mami Annex, dahil sa pagsasaka niya sa bukid na dapat sana ako ang kanyang katuwang. Mami Annex, lumipas ang 3 taon, saka muling nanumbalik ang lakas ng aking pangangatawan. At dahil na rin sa mga problema at labas-pasok sa ospital, dahil sa kalusugan ko, saka na lang ako nakahawak ng cellphone. Sinubukan kong tawagan noon sa landline si Che, subalit hindi ko na siya makontak. Kaya isang araw, Mami Annex, habang nag-scroll up and down ako sa Facebook, naisip kong i-search si Che. Ito, nakita ko na si Che. I-message ko sa messenger si Che. Hi Che, si Joel ito. Kumusta ka na? Nag-reply siya. Joel, may asawa at anak na ako. May 3 na akong anak, Joel. Simula nung di ka sumipot sa pangako mo, nagpaligaw na ako sa iba dahil akala ko kinalimutan mo na ako. Masakit, Mami Annex. Sadyang mapaglaro ang buhay. Kung may masakit sa sinapit ko, mas masakit pala kapag ang puso at damdamin na ang nasasaktan. Walang kasing gamot sa broken heart, Mami Annex. Durog na durog ako sa mga panahon na yun. Mami Annex, iniyak ko na lang sa Diyos ang lahat. Lumipas ang mga taon, Mami Annex. My heart is fully recovered.
sa broken heart, talagang totoo ang salitang no man is an island. Nakilala ko ang babaeng muling nagpatibok ng aking puso na sa kabila ng aking kapansanan ay minahal niya ako. Sa ngayon, Mami Annex, I am 5 years married sa nag-iisang nurse ng buhay ko, ang aking asawa. Kaya sa lahat ng kagaya ko na may mapait na kapalaran, huwag tayong mawala ng pag-asa. Kumapit lang tayo sa Diyos. Hanggat nandyan siya, walang hindi kaya. Hanggang dito na lang ang liham ng aking nakaraan, Mami Annex. Nagmamahal, Jewel. Maraming salamat sa iyong liham ng nakaraan, Mr. Jewel. Tunay kang matapang at matatag. Isa kang magandang ehemplo upang ang mga mahihina ay ma-motivate to be strong. Dahil sa iyong talambuhay na ipinagkatiwala mo dito sa channel ni Mami Annex at maisadula sa liham ng nakaraan. At ako'y nagpapasalamat dahil pinaunlakan mo ako sa aking request na ikaw ay magpakilala. Pero bago ko ipakilala ang ating bida sa liham ng nakaraan ni Jewel, ay hayaan niyo muna akong mag-iwan ng mga salita na magbigay aral at lakas ng loob para sa ating lahat. Ang pagkakaroon ng pagsubok at kabiguan sa ating buhay ay normal lamang at lahat ng tao ay nakakaranas nito. Ngunit bilang isang tao, batid natin na ang mga ganitong suliranin ng buhay ay madalas na nagpapahina sa atin. Kahit alam natin na pagkatapos ng mga pagsubok, tayo ay may aral na natutunan. Minsan sa panahon ng pag-iisa at tila ba walang gustong makinig o dumamay sa iyo, laging alalahanin na may Diyos kang kasama na handang tumugon sa iyong mga hinaing. Maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon, ipakilala ko na sa inyo ang nag-iisang bida sa liham ng nakaraan ni Joel. So ayun po, maraming salamat sa pagtangkilik sa liham ng nakaraan ni Jewel, yung mga nag-support. Maraming salamat from episode 1 hanggang natapos. And maraming salamat. And then, so yung sa una, hindi ko alam kung may idea na po kayo kung kanino galing yung story. Pero yun nga, salamat po sa pagsubaybay niyo po sa kwento ng aking buhay, sa mga nangyari na sa liham ng nakaraan hanggang ngayon. So maraming salamat po. And patuloy nyo din po suportahan ang mga liham pa na babasahin po ni Mami Annex. Diba? Ang galing po niya, no? So wala po ang galing siyang artist. Ayan. So and then i-promote ko na din po yung aking channel, Julius PWB Vlogs, pa-support na din po. Maraming salamat po sa lahat. And God bless, mag-iingat po tayo lahat. Thank you. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa Ang Liham ng Nakaraan Short Story Compilation sa araw na ito. Naway may natutunan kayong aral. At huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong storya ng buhay dito sa channel ni Mami Annex. Dahil lagi nating tandaan, ang bawat istorya ng iyong buhay, kayo ang bida. Maraming salamat po. God bless everyone. At naway lahat kayong nakikinig ay
nasa mabuting kalusugan at kalagayan. Sa gabay ng ating mahal na Panginoon, tiwala lang sa Kanyang kapangyarihan at pagmamahal. Maraming salamat po. Bye-bye!